Today we're gonna have a semi-comprehensive, siguro surface level na rin. Actually, surface level analysis of Noli Me Tangere. No? We'll try to make it a semi-comprehensive way of, or more of a deep dive of Noli Me Tangere. Disclaimer, no? Maraming tayong pamamaraan para suriin ang nobela. Maraming makabuluhang interpretasyon or mga panibagong pagsipat para talakayin yung nobela. Pero limitado lang kasi yung meron tayo, itong pre-recorded lecture. Mas makaganda pa rin at mas engaging, interactive if we're gonna conduct this analysis in an in-person classroom setting. Okay? So, okay, disclaimer yun, no? Just in case. Cheers. So, Noli Me Tangere, or Noli Me Tangere, was published in Berlin, no, in Germany. The novel used the conventions of 19th century novel and European liberalism to deliver a devastating critique of Spanish colonial rule and abuses of the Catholic Church. You're gonna read Noli, yung aesthetics niya, yung technique, yung pamamaraan ng pagsulat, ay kung paano sinusulat ang mga nobela sa panahon na yan. No? Pero syempre, European, no? Na pamamaraan, estetiko, no? Ah, na lipunan. So, medyo kinontextualisa lang ni Rizal ng kaunti sa Pilipinas. Pero di niya necessarily sinasabi na lipunan ito ng Pilipinas. No? Pero if we're gonna read the novel, may semblance sa what actually is happening in the Philippines and in the world, no? When he wrote that. Sabi ko nga sa inyo, frustrated history book talaga yung Noli Me Tangere. It was supposed to be a history book project, no? But sadly, uh, lacking ng support tsaka resources. Pero remarkably ginawang panitikan. By exposing systemic corruption and social cancer, it served as an intellectual catalyst for the Philippine Revolution of 1896. Uh, and hindi lang yun, no? Buhay din ni Rizal, yung naging, pwede mo sabihin kabayaran, no? Ng mga, particularly itong unang nobela na sinulat niya, na naging controversial nung time niya, no? Tapos fast forward 1950s, controversial pa rin, no? Nabasahin natin sa Tagalog, no, yung parang forward ng nobela. Sa aking inang bayan, nakasulat sa kasaysayan ng mga pagdaralita ng sangkatauhan ang isang kanser na may katangiang napakalubha. Kaya nagpupuyas sa galit, munting di mahawakan, di masaling. At nanggigising ng matatalim na kirot. Ano pat malimit na nais kitang tawagan kapag nasa gitna ako ng mga makabago ng kabiasnan. Kung minsan upang samahan ako ng iyong mga alaala. Kung minsan upang maihambing ka. Minsan upang maihambing ka sa ibang mga bansa. Dahil malimit na tumatangkal sa akin ang iyong mahal na larawang may nakakatulad na cancer panlipunan. Kaya pag sa wikang Ingles yung nobela, social cancer, no? Nilulunggati ang iyong kalusugan. Nakalusugan din namin at hinahanap ang pinakamabuting paglunas. Gagawin ko sa iyo ang ginawa ng mga sinaunang tao sa kanilang mga may sakit. Nilalantad sila sa mga baitang ng templo upang makapagmungkahi ng lunas ang sinumang dumating na mananawagan sa bathala. At tungo sa miting ito, sisikapin kong ilarawan ng iyong kalagayan ng buong tapat at walang pangingin.
Itataas ko ang bahagi ng lambong na tumatabing sa karamdaman. Isasakripisyo ang lahat alang-alang sa katotohanan, kahit ang pagmamahal sa sarili. Sapagkat bilang anak mo, ipinagdurusa ko rin ang iyong mga kapintasan at kahinaan. So, sinong kausap dito ni Rizal when he wrote that forward? Clearly, palagi naman, it is addressed sa inang bayan. Diba? Mas na-appreciate ko siya pag binabasa mo sa Tagalog, no? Uh, klaro kung saan naghinuha or saan nagharaya si Rizal nung ginamit niya yung social cancer at yung Noli Me Tangere na terminolohiya. Yan. No, saan ba inspired yung Noli Me Tangere? No? Yun nga, as I mentioned earlier, uh, yung sa cancer sa mata. Ayan. I think, alam niyo na to, no, na inspired din siya sa Western classic na Uncle Tom's Cabin, Les Miserables, ni Victor Hugo, no? Tsaka yung sa Bible, nung mag-a-ascend na si Jesucristo, tapos sabi niya kay Maria Magdalena, huwag muna akong hawakan or huwag mo akong salingin. Yun yun. Pero meron kasi talagang cancer sa mata nung time na yun, na the more nahawakan, ano siya, mas kakalat. Pero dapat ilantad. Yun nga yung point eh, touch me not, no? Parang sensitive kasi yung mga topics, no? Napakatalino no, no, no pamamaraan. Clearly, Nolly gives us or give us a glimpse of life and culture practices during Rizal's time. More telling is that Filipinos around the world continue to cope with the socio-historical realities and conflicts that Rizal depicted in his novel. Rizal, Rizal's Noli Me Tangere challenge us to continue our quest for freedom, fulfillment, peace, unity, and service to others. Yung pwedeng sabihin na sinulat lang ito ni Rizal sa panahon niya. Maaring nangusap din siya sa panahon din natin. Sabi nga, Noli was Rizal's answer or response to Victor Hugo's Les Miserables. There are some similarities between the themes of both novels. Themes such as, one, oppression, corruption, sablay na paghihimagsik, doomed heroines, di ba? Ganun din yung fate, di ba, nung sinapit ng mga babaeng bida sa Les Miserables at kung paano sinapit ni Sisa at Maria Clara. Di ba? Spoiler alert, alam niyo na naman. Persecution and betrayals. These are just some of the moving parts uh, na maaring you've seen when you have read Noli or if you're familiar with Les Miserables. Excuse me. In 1884, Rizal proposed to other expatriates, kanyang fellow ilustrados, that they should collaborate together in coming up with a book that would highlight the real state of the Indios in the Philippines. Uh, it would have been a loud and significant roar coming from the expatriates or coming from the lens of them, ilustrado, educated class, Indios, if everyone had the energy and desire to go through the process. Kaso, these people kept on delaying the project. So Rizal decided to just forge on his own through a novel. Yeah. It would take 3 years, no, for the novel to be written and published. No? I think, no, hindi lang yung writing process yung nagpatagal. Yung means din and resources for it to be published. Mahal, no? Nagkakasakit na nga si Rizal while writing novels. Nagkakakrisis pa yung pamilya niya sa Kalamba. So, napa-timing na maglilimbag siya ng unang aklat niya. No? Good thing, there's this friend of him, sorry, friend of Rizal named Maximo Viola na tinulungan siya. Uh, it is said to be na mayroong 2,000 kopya that were printed. At isa sa mga kopya ay makikita nyo ngayon sa National Library. Yun. But if you're looking for the manuscript, sorry, as a gift to Maximo Viola, yung kanyang friend, na nag-finance sa printing ng novel. Kaya ang tawag dyan, savior ng Noli. Binigay sa kanya yung manuscript. Now, sadly, Rizal never made money from his first novel. In fact, mas kumita pa siya dun sa pangalawa niyang libro. Kasi yung kinita din sa pangalawang libro, ginamit niya to fund yung kanyang third book.
which is yung ikalawa niyang nobela, and that is El Filibusterismo. Okay. By the way, the one that you're seeing here, illustrations, no? Like, I think this is Doña Consolacion. This is Piloso Potasio. This one is Maria Clara. Sorry. So, these are illustrations of Juan Luna. Yan. So, parang, if I'm not mistaken, they were supposed to make an illustrated version of the novel. Sadly, hindi yun nangyari. Pero, marami yung drawings na yan, no? Ilan pa lang yung nare-retrieve. So, the first chapter of the novel starts with a party, a dinner party that's being given by the richest merchant in Binondo, which is si Don Santiago de los Santos or si Kapitan Tiago. I think, hindi ko na kailangang i-run through, no? Um, yung bida dito, si Crisostomo Ibarra, nag-aral siya sa Europe, tapos umuwi siya sa Pilipinas, nagkaroon ng isang piging. So, alam niyo na yon, no? I think, hindi ko na siya kailangang elaborate. Alam niyo na yung kwento, how it works, yung tragic fate, uh, how idealistic was Ibarra, no? Na ang goal niya makapagtayo ng eskwelahan sa bayan ng San Diego. Yung bayan ng San Diego, makikita mo ang galing ni Rizal sa world building, no? Sa pagsulat ng setting, very vivid. Ito, kagaya nun, ang bayan, yung kagaya nun, tinalakay niya yung bahay ni Kapitan Tiago. It was situated in that section of the city which is crossed by a branch of the Pasig River, called by some the Creek of Binondo, which, like all rivers of Manila at the time, combined the functions of public bath, sewer, laundry, fishery, waterway, and should the Chinese water peddler find it convenient, even a source of drinking water. Ayan. Now, the novel describes vividly yung buhay dun sa bayan ng San Diego. Ayun yung setting eh. Excuse me. Now, if you're gonna ask, ang doon nagkakamali, there's no such place as San Diego, like, at present, no? Kung meron man, San Diego, siguro, in California, no? Pero, walang San Diego sa Pilipinas na masasabi mo na, ito yung tinutukoy na lugar doon kay Rizal, no? Pero may mga banggit, no, sa ilang, lalo sa El Filibusterismo, mabanggit ng Los Baños, no? Pero, sa Noli, di mo pwedeng sabihin na may isang tiyak na lugar na San Diego. It can be anywhere in the Philippines or it can be anywhere in the world in the context of Rizal's time. Sabi nga ng ilang mga historiador at saka mga dalubhasa sa panitikan, they see San Diego as a microcosm of the Philippine society. So maaari mo sabihin din na sinalamin ng San Diego ang lipunan ng Pilipinas in a micro scale, no, sa panahon ni Rizal. So you're gonna ask what kind of portrait emerges? Basically, Rizal painted through his novel, through his setting, no, the life under the Spanish colonial system. Okay. So alam niyo na yan. So, yung paggamit niya ng medical references sa kanyang pagsulat sa nobela at sa kanyang mga tula, ginamit niya rin yan dito. With lens of the doctor, he tried to expose the ills of society and look for a proper remedy. As a mere novelist and physician, he applied his knowledge of prescription by means of exposing the evils of society. Kung paano niya itong binanggit sa kanyang foreword that I read earlier, yung nahinto ng bahagya. Yeah. So, yun sa Azotea. Kalimutan ko yung pangalan ng artist nito, ng mga paintings na yan. Pero, interestingly, gumawa siya ng mamahalagang, ng artwork exhibit, no? Wherein it features different events in the novel, Noli Me Tangere, and characters. Yan. Okay. It was originally written in Spanish. Um, Pwede mo sabihin that Noli Me Tangere uh, reflected also the political history of the Philippines in the 19th century, drawing from personal experience of him, the conventions of the 19th century novel, and ideals of European liberalism. Rizal offered up a devastating critic of society under Spanish colonial rule. Pwede mo ring sabihin na satire ang nobela. No? Maraming mga satirical doon. No? Yung
yung microng alitan ng Alperes tsaka ni Padre Damaso. Parang it mocks the actual tension between the church and the state in the time of Rizal. Diba? Si Kapitan Tiago, 'di ba? Tsaka si Doña Victorina de Espadaña, no? Yung character nila na nagre-reflect sa Pilipino or sa isang Indio na nakaranas ng maginhawang buhay tapos gusto nilang identify ayaw nilang identify yung sarili nila as Indios. Kasi tingin nila nakatataas na sila, high and mighty na sila, pero kasi thing is, no, 'di ba? Spoiler alert, kahit pa gaano kakayaman ng panahon na yan, apologies for the language, no? Pero the Spanish colonial government treat you as shit, diba? So, yun, sadly, ganun yun. Pero, pwede mo rin tong ihambing sa lipunan sa kasalukuyan itong karakter ni Kapitan Tiago at saka ni Doña Victorina sa colonial mentality. Diba? So, anyways. Yan. Ito ay illustration ni uh, Mervin Malonzo, nobelista at saka ilustrador, no? Dun sa kanyang graphic literature na tabi po. In sum, a microcosm film society, in the afflictions that plague them, Rizal paints a harrowing picture of his beloved but suffering country. In a work that speaks eloquently, not just to Filipinos but to all who have endured or witnessed oppression. No, maraming masensitibong tema yung nobela na sa katunayan, no, ah, tema, no, yun na gustong ipa-censor no, I mean, ng mga conservative Catholic Church o nga, conservative senators that is being backed by church bloc that time when when they were about to legislate RA 1425. Example, yung idea na yung father dyan ni Crisostomo Ibarra, si Don Rafael Ibarra, was murdered, implied, no, dun sa kwento na it was Padre Damaso, no, yung nagturo, no, or nag-lead, or yung parang, betrayal nga rin kasi. Kumbaga, yung naging dahilan ng, sabihin natin, may pakana ng kamatayan ng ama ni Ibarra, ni Crisostomo Ibarra. So, kung titignan mo, no, fraile, pare or church, mag-insinuate ng murder to someone. So parang mababahira naman talaga yung, kung titingnan mo, mababahira ng negatibong imahe ang simbahan kung babasahin ito that way or kung mababaw siyang titingnan that way. Ano pa? Yung karakter yung Padre Salvi, nung may scene doon sa nobela na nag nagkukumpisal si Maria Clara tapos alam mo yun, parang hinawakan niya yung kamay ni Maria. Parang, saan nakita magkukumpisal ka sa pride tapos sa hawak ka sa kamay niya? Ah, Tsaka din, yun, syempre mababahira ng malis yun. Tsaka yung way niya nang nagkukumpisal si Maria Clara, parang minamanipulate niya, no? Sa kanya mga advice si Maria Clara. Kasi nga, di ba si Padre Salvi doon, yung manyakis na, well, sorry for the term, yung pervert, no, na priest, was actually in lust, no? Hindi in love, no? In lust with Maria Clara. Yung girlfriend, or na soon to be wife, pwedeng sabihin fiancé na rin eventually, nitong si Crisostomo Ibarra yung bida. Okay. Pero kasi, yun nga, yun, ilan lang yung sa mga halimbawa. Tsaka, di ba, si Maria Clara, turns out, spoiler alert, turns out, ang father niya is Padre Damaso. So, controversial yung pare, may anak, di ba? So, marami pang mga tema, lalo yung mga lusty passages from the novel, no? Merong mga ano doon, ano yung term, malibog, na bahagi ng nobela. Gaya doon, o may mga ganong jokes, sexual innuendos, no? Nakagaya na, no? Parang may conversation yung doktor, tsaka yung, I don't know kung dalawang doktor ba sila, na parang sino daw ang may marami nakikita, doktor ba or ang praile, di ba? May, may dark sexual humor na sabi ng doktor, mas marami daw nakikita mga pare. Samantalang, wala kasi di ba yung doktor, pagka mga physical examination, kita ng lahat ng katawan, no? Pero nag-throw din sila ng banter na may mga priest din na gano'n.
or 'di ba, sexual, well, alam niyo na yung story. Yun pa, yung mga sensitive na topics, rape, sorry for the term, rape, uh, or sexual abuse, 'di ba? So, yung mga ganong theme, or revenge, no? So, another thing, no? Ngayon naman, talakayin natin yung mga characters, tsaka yung, uh, no, yung mga characters ng nobela, tsaka yung mga symbolism, no? At tsaka, ano ba yung mga maaaring yung masuri or makita, sa nobela na hindi natin nakita nung binabasa natin to nung high school tayo. So, pwede mo sabihin na yung character ni Crisostomo Matibarat ni Elias ay it's Rizal debating himself. Diba? May scene doon, nagtatalo si Rizal tsaka sorry, nagtatalo si Ibarra tsaka si Elias, no? About revolution, no? About, so, pwede mo sabihin na, siguro introspection to ni Rizal, ito yung parang, ito yung sarili niya, dinedebate niya sa kanyang mga paniniwala, sa kanyang, oo nga, sa kanyang mga paniniwala, no? Pero wala kasing direct na sabi si Rizal na siya yun, na iniligay niya yung kanyang mga mata sa mga karakter na ito. Actually, Rizal can be anywhere, no, in the characters. Pwedeng si Kapitan Tiago rin siya at some point. Nagkaroon din siya ng colonial mentality at some point. Pwedeng minsan siya si Elias, di ba? Uh, di ba? Pero kasi meron din dyan yung si Maria Clara at saka uh, si Sisa ay inire-reflect sa inang bayan. O kaya, si Maria Clara ay naging pamantayan sa kolonyal na standard or pamantayan ng isang babae, no, na ikinahon ng kolonyalismo. So, yun. In one pivotal scene, the two, si Elias and Crisostomo Ibarra, passionately debated about their respective views. Diba? As though the author were debating himself. Diba? Hmm. Pero may direct na liham si Rizal sa kanyang kuya Pasiano, sabi niya, nung natapos na yung nobela, at nung nagpaplano siya to write his second novel, parang nahinayang siya kasi pinatay niya yung character ni Elias. In fact, mas nag-root siya dun sa character ni Elias. So, nahinayang siya na pinatay niya dun sa unang nobela si Elias. In fact, hindi niya trip si Ibarra kasi selfish daw si Ibarra. Mas selfless pa nga in fact yung character ni Elias kung tutuusin. 'Di ba? So, pag binasa mo din nobela, magro-root ka na kay Elias eh. No? I mean, nung high school ka, syempre kay Ibarra kasi siya yung bida. No? Pero, pag binasa mo ulit, binigyan mo yung nobela, kaya gusto ko basahin nyo yung nobela hindi dahil requirement sa course na to or hindi dahil kailangan nyo lang para pumasa. You read the novel as if you're treating it as a literature that you consume every day. Ang tanong dyan ay kung nagbabasa pa ba kayo ng kahit anong panitikan. Kasi mahalaga yun. Ngayon, pag binasa nyo siya nang hindi nyo iniisip na requirement, tinitake nyo siya as a beautiful piece of literature, no, na mapagmulat. E di magkakaroon kayo ng fresh perspective about the novel. So ako na magsasabi sa inyo. Now, ito yung basis ng mga pangalan ng uh, karakter sa nobela, 'di ba? Kahit yung mga characters, 'di ba? Inspired sa mga pangalan ng mga santo, no? So, parang paano mo sabihing anti-church, no? Kagaya niyan. Crisostomo Ibarra, ginagaslight, no? Pero, totoo naman, hindi siya necessarily anti-church, no? It's from John Chrysostom, no? Um, Archbishop of Constantinople. May hawig din siya. Yung buhay nito ni uh, John Chrysostom ay may hawig sa karakter ni Crisostomo Ibarra. Of course, si Elias, si Elijah, no? Ah, sa Bible, yan, di ba? Isang propeta and miracle worker. Elias is an enigmatic character. He is seen as the alter ego of Crisostomo Ibarra. He is far more revolutionary compared to Ibarra's pacifist. Pero alam niyo pag na-reveal niyo yung yung drama nito, turns out yung lahat ng sufferings pa rin doon ni Elias ay dahil sa lolo ni Ibarra. Pero hindi siya nag-hold ng malaking grudge towards Ibarra. Naging magkaibigan pa rin sila
hanggang end, 'di ba? Solid yung bromance, hindi bromance. Solid yung pagiging BL, hindi rin siya BL, no? Solid yung friendship ng dalawa. You're gonna root for them, yung kanilang character. Okay? Unlike Elias, wherein it was destined even before he was born, the kind of life he was going to have. Rizal was giving more substance to the character Elias. Ano kasi no, the more may struggle yung character, mas nagro-root tayo for them eh. Diba? Unlike dun sa mga chill-chill lang na characters. And I don't know. Depende sa preference nyo sa mga panitikan pelikulang kinokonsumo nyo. Through Ibarra, Rizal, the social reformer, makes it clear that he believed greatly in the transformative power of secular education. To learn only by the road prevented the ordinary Filipino from truly understanding the situation. Kaya pagbabasahan nyo, no, parang, ano ba to, si Rizal, dinedebate niya yung kanyang sarili, nakipag-usap pa siya sa kanyang sarili. Karoon ba siya ng identity crisis, existential crisis no, while he's writing these characters and exchanging dialogues, brilliantly exchanging dialogues, no? So, anyway. Yan, sabi niya, in a letter of Serizal to his brother Pasiano, he admitted how he admired the character of Elias over kisa Sumaybara, having the regret of creating Ibarra as the main character. Yun, may mga misconceptions, no, sa dalawang character nito. It was actually Elias, no, who attempted to stop Crisostomo in the idea of revolution. No? Kasi, syempre, naging ano siya, lalo na discover na niya yung mga katotohanan, yung mga at magme-make sense siya no sa pag-build up sa magiging character ni Ibarra sa ikalawang nobela which is si Simon na mapaghiganti na lang. Anarkisto. Parang anarchist. Oh, so, yan. The novel is clearly anti-clerical in its depiction of the friars and of the Catholic Church. But not entirely the Catholic Church. No? Pero yung ilan, no? Yung abuses, basically. Exploitation, no? Oppression. Padre Damaso, yung sabihin na salbahe rin talaga siya na character. Pero si Padre Salvi talaga yung pinakang ano, Diablo. Diablo. Diba? Personify clerical abuses. Ano? Yung dalawang karakter na yan. Pagiging mapagsamantala. Rizal portraits, however, are not one-dimensional. Kasi, rather, they reveal the all two human faults of each priest. No? Yan. By the way, no, yung mga lusty passages that I mentioned earlier, I think it was necessary for Rizal to make the characters more human, diba? With flaws. Marami pa eh. Merong scene, sabi ni Ambeth Ocampo, yung dun sa piknikan, sa bangka. So parang may butas yung bangka. Kasi may dalawa siya eh. Isang grupo ng bangka na yung mga kalalaking nakasakay. Isang grupo ng bangka na mga kababaihan na nakasakay. So yun, parang may butas yung bangka. Pero hindi lang literal na butas yung tinutukoy dun sa bangka, lalo dun sa end ng mga bangka na sinasakyan ng mga kababaihan. So, yun. Tas nung meron ding bangka na nakaalat para dun sa kanilang mga katulong kasama, no, na babae din. Parang sabi nung bangkero, parang hindi nyo kailangan mag-alala dun sa butas ng kabilang bangka. So, I don't know, parang medyo green yung green kung may mga ganong humor si Rizal na in-inject. Hindi lang humor, no, pero sexual innuendo. So those are the last examples of lusty passages no from the novel. Ito tong turns out it was Maria Clara's father was not Kapitan Tiago but Padre Damaso. So ang Padre Damaso sumegway pala, no? Ah, dun sa asawa ni Kapitan Tiago, si Doña Pia. So na mother ni Maria Clara. Ba controversial 'yun, no? Pero walang sinabi na ano, na grape. Pero pwede nagka-affair siguro. Assumption, hindi naman na kinlaro eh. Ang daming ganun eh, may mga open-ended ka. Pagaya nun, hindi ang galing ni Rizal no, kasi hindi direct sinabi na si Crispin ay pinatay. Pero napanaginipan ni Basilio na si Crispin ay sinasaktan nung sakristan mayor. Diba? So, I mean galing nung ano, nung ganung device, literary device. Doon naman si Maria Clara ay from Saint Clare of Assisi. So, dyan yan ipinangalan. Uh, si Padre Damaso kay Pope Damasus the First
dating Santo Papa. Bakit? Alam ko may pinatay ito eh. So, yun. Hindi siya nalalayo sa karakter ni Padre Damaso. Padre Salvi from Saint Bernard of Clairvaux was a medieval French abbot who wrote homoerotic poetry about Jesus. Itong karakter na to, na naging basis kay Padre Salvi, naging inspiration sa karakter na to. Pag makaramdam siya ng libido, ng libog, binababad niya yung sarili niya sa malamig na tubig na may yelo para hindi niya maramdaman yun. Nung minsan may lumapit sa kanya na kalapating mababang lipad, yun yung term na lang, Magdalena, ganun. Ah, Talagang karipas siya ng takbo para maiwasan. So, yeah. Now, ano yung mga tema ng nobela na maaari nyo pang ma-appreciate sa Noli? Uh, Various moral controversies were discussed in Noli Me Tangere. Revelations and violence. Uh, Aside from corruption and oppressive church authorities, issues addressing celibacy was also portrayed. Yun nga, yung kay Padre Damaso. Imagine, Padre Damaso allegedly raped, or hindi man rape eh, alleged lang. Doña Pia, Maria Clara's mother, wife of Capitan Tiago, which was revealed in the last chapters of Noli Me Tangere, wherein Damaso's revelation to Maria Clara that she is his daughter, then ask for forgiveness. Ano pa? Colonial mentality. Yun nga, yung karakter ni Capitan Tiago tsaka ni Doña Victorina. Okay? So it's more of parang accompanying this hideous prior predator narrative are themes of hypocrisy and colonial mentality, which pervade which pervade the minds of the privileged classes. So, di naman na siya malayo sa lipunan ng kasalukuyan eh. Parang, yung mga or yung mga Pilipino nga na kapag abroad eh, lalo nung 90s, 80s, kung dustahin nila yung kapwa nila Pilipino, parang hindi nila naranasan yung hirap dun sa abroad eh, di ba? Ano pa? The narratives expose the violence and abuses suffered by the Filipinos as well as their struggles under almost 400 years Spanish rule. From love and romance to resistance and martyrdom between the two narratives, the first one which inspired production of Noli Me Tangere. So, yan. Pwede mo sabihin love story siya. Tragic love story. Kasi hindi naman naging sila, hindi end eh. Tapos, hindi nagtagumpay si Ibarra sa pagtatalo niya sa eskwelahan. Uh, Second novel, hindi rin nagtagumpay si Ibarra, nasisimon na, in Saving Maria Clara. No? Hindi rin siya nagtagumpay sa paghihiganti niya. So, anong pwede nyo sabihin sa karakter ni Rizal doon, no? Yan. Mas magme-make sense to no, kapag tinalakay natin yung uh, El Filibusterismo. Ano pa? Portrayal ng social realism sa nobela ni Rizal. The rich and the privileged became conspirators and act like blind agents and executioners behind the schemes of exploitation. Ang ano yan, ang tragic na, no? Kasi lalo yung part na Noche Buena. Parang Noche Buena siya, no? Pero ang daming nangyaring tragic dun sa nobela. Meron pa, yung love story ni Elias at Salome. Unfortunately, no, may mga chapters na tinanggal kasi sa final printing dahil kulang sa budget. No? Sayang, no, kung naisama yung mga tinanggal na yun. I think sobrang iba pa yung magiging layer ng pag-unawa natin dun or yung story ng novel. It is easy to imagine how the seemingly deranged characters such as Sisa and her two sons, Crispin and Basilo, would represent like ghost figures, the exploited and impoverished among the colonized. Yun pa, ano pa mga din. Rizal wrote about rape, deception, prostitution, suicide, and murder, which were taboo subjects in 19th century Philippines. Yun yung mga gustong isensor kahit noong 1956. One of the turning points of the novel was when Ibarra was accused of starting a mutiny. His enemies carefully planted a trail of false evidence that led to him. The most damning of all were letters of instruction bearing his signature. When confronted by these, Ibarra realized that his forged signature was the one that he used when he was younger. He knew right away who could have betrayed him. Diba? Story din siya ng portrayal, deception. So, na yung mga nagbe-betray ay, ba, mga church authority. So, controversial siya in that sense.
Ano pa, marahas din talaga siya, no? Like bloods, batayan. Chapter 51, Story of Elias, one would wonder how one family could be destined to suffer the indignities of society. Ang buhay ni Elias din ay mala telenovela na puro pasakit at paghihirap. Ano pa, yung buhay ni Sisa at kanyang mga anak, no? Both Maria Clara and her mother were victims of sexual assault by Spanish friars. Maria Clara's fate was implied in the epilogue. Ayan. Ayan yun, yung sinabi sa inyo last three passages ng nobela. Ah, yun pa yung mga tinanggal na nobela, sayang itong kay Elias at Salome. Ang ganda ng exchange ng ano eh. Ito makikita kung gaano ka-selfless si Elias na parang mahal niya si Salome pero alam niya meron siyang greater cause na ah kailangan niyang gawin. Na parang nahati si Elias dito sa kanyang pag-ibig. Yung conflict between pag-ibig niya kay Salome at yung pag-ibig niya sa bayan. Parang ganun. No? Na, natali siya or parang torn between pipiliin mo yung mahal mo or yung pag-ibig mo sa bayan. No? Parang mabigat yun na na pasakit naman. Hindi siya ganun kadaling pa siya sa konteksto ng character dyan ni Elias. So, yan. Ganda rin yung ano na yan, pagka i-dig deeper nyo. Alam niyo na yan, kay Sisa. Sabi rin ng ilang historiador, no, Noli could have been a cookbook. No? Kasi sobrang detalyado nung chapter 1 pa nga lang yung tinola eh. Di ba? Matatakam ka eh, di ba? Tsaka dun sa piknikan, no, merong specific na guidelines dun sa saan mo ipapares yung gantong isda, sa anong inumin, anong anong luto or anong putahe ang iluluto mo dun. Paano mo siya iluluto, yung proseso. Now, some of you might argue, no, ano ba, siguro kung si Rizal ay buhay, ano siya, foodie siya. May mga food vlogs yan. Nakita natin nun sa kung paano niya i-portray yung mga dish na makatutubong dish or yung dish na in-enjoy niya sa Pilipinas. No? Well, to be fair, no, pwede mong sabihin na nung sinulat yan ni Rizal, namimiss niya yung mga pagkain sa Pilipinas. Kinakain niya sa Kalamba, na luto ng nanay niya. 'Di ba? Yung pinakamalapit, closest thing na Filipino food na pwede niya i-prepare while he's in Europe ay pansit. Yun yung pinakamalapit na pwede niya i-prepare na feels like home. Pero pwede mo sabihin na when he wrote that in details, baka na-miss niya yung pagkain sa Pilipinas. Or pwede mo sabihin na it is more of Rizal saying na may sarili kaming pamamaraan ng pagluluto ng ganitong pagkain. Meron kaming sarili naming kultura sa pagkain, tradisyon, pamamaraan. No? It's Rizal also taking pride of our own heritage and food culture. Diba? So, yan. Gusto ko rin to sa No Limit Tangere kasi paalala din siya. No? Na huwag natin kalimutan yung mga nagbuwis ang buhay para sa atin. Para sa kalayaan, para sa bayan. It's a reminder to our nationalistic struggle and patriotism. May line doon yung sinabi ni Elias. Mamatay akong hindi nasisilayan ng pagbubukang liwayway sa aking bayan. Kayong mga makakakita, batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga taong nabulid sa lilim ng gabi. Sobrang remarkable sa akin ng lines na yun. That when I was in high school, when I directed our Noli Me Tangere film in Filipino subject, hindi ako papayag na hindi ko sasama tong quote na to. Parang lungkot no, no? Parang sobrang tragic, no? Parang finoshadow nun yung what would eventually happen to Rizal. Ang haba ng pangalan ni Rizal, sadly, pero maiksi lang yung naging buhay niya. Pwede mo rin sabihin na Noli Me Tangere ay leadership manual. Manual sa ah, pagiging pinuno. Nung minsan pupunta si Crisostomo Ibarra tsaka si Don Filippo Lino. Sila di na nag-isip sa pangalan, no? Filippo Lino. Filipino din yun, eh, no? So parang si Rizal, or sorry, si Ibarra, nag-a-ask siya ng advice sa eskwelang ipapatayo. So parang sabi ni Pilar sa Potasio, you have to learn to compromise. Paano nyo yung sinabi? Yung pagko-compromise. Hindi pwedeng idealistic ka, iho. Parang ganun. It doesn't work that way, Toto. No? Tingnan mo ang rosas na yan. Kapag umiip ang hangin, bumabaloktot siya para itago ang hawak niyang mahalaga. Kung pilitin niyang tumayo,
mababali siya at kakalat ng mga bulaklak at malalanta. Pagkaraan ng hangin, sino ang pipitas sa pagyuko niya kapag kailan? So parang dito pag sinabi niya, learn to compromise. No? Learn to compromise. Parang that's how politics works. Hindi pwedeng stand ka lang. Kaya hinaltulan niya sa Rosas. Masyadong malakas yung daluyan. Hangin. Sa context din ng politics, no, masyado kang mainit sa mga private, di ba? Sa corporate, ganun din. Ako, di ba? In my teaching career, hindi ako pwedeng kontrapelo palagi. Sometimes, I have to compromise. I'm no longer my idealistic self. Yun yung reality sa politics. Bawa sa kami, sa academe, di ba? May politics din siya eh. Diba? Now, sabi dun ni Ibarra, paano kung pumalpak yung plano? Paano natatakot siya mag-fail doon sa itatayo niya eskwelahan? Sabi ni Tasio. Si Pilosopo Tasio, interesting character din to eh, di ba? Parang grabe din yung natakot yung mga magulang niya na sa sobrang dami yung binabasa, no? But, maabot na niya ang Diyos, yung parang ganun, yung level ng thinking. Kaya parang ina-isolate siya dun sa mga books na binabasa niya, no? Ganun, natakot or napraning or na-anxious yung parents niya. Anyway, kahit Tasio, no? Kung pumalpak ang plano nyo, may pakinabang pa rin. Naghagis na ninyo ang unang binhi at baka sumibol pagkatapos ng bagyo. Marahil magiging halimbawa itong magpapalakas ng loob sa mga natatakot lamang magsimula. Eh ano kung mag-fail, di ba? May naitanim ka ng binhi, may nasimulan ka na. Tinry mo, di ba? Inilaban mo. Parang ano siya, yung kinote ni Salud Algabre, yung kasapi ng Sakdalista. It's a social movement during the American colonization period. Sabi ni Salud Algabre, Generala Salud Algabre, parang wala daw failed na revolution or walang failed na paghimagsik. So lahat siya ay parang step towards a greater purpose or greater na na outcome. So ay non-verbatim na pero pwede mo siyang ihalin tulad dito. Yan. Tapos may scene doon, no, na si Ibarra bumisita sa bahay ni Blas Potasio. Nagsusulat siya sa wikang hieroglyphic. Parang nagtaka siya. Ah, sabi ni, bakit nyo kailangan baybayin yan sa wikang hieroglipiko? Bakit niyo baybayin sa wika natin? Ngayon, sabi ni Piloso Potasio, ang sinusulat niya ay hindi mo unawaan ngayon. Ngunit ang mga susunod na salinlay ay maintindihan ito at mas may kinabang sapagkat ang mga ito ay higit na matalino at malamang hindi nahihimbing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Wala na ang piring sa mata at mulat na sa mga nangyayari. Kung mabasa ng herasyong ito, ang ginagawa ko, si Piloso Potasio, yung sinusulat niya, susunugin nilang aklat na buong buhay kong pinaghirapan. Parang ano din yun eh. Parang makita mo dito yung pagkapraning din ni Rizal sa Noli. Parang, in-anticipate niya rin na yung magiging reaction ng panahon niya sa nobela niya. Diba? So, dito may masasabi mo talaga, no? Indirectly quoted, no? Pero through these lines, no? From the novel, masasabi mo na Rizal, the Noli Me Tangere wasn't meant just to be read by Rizal's generation, but also by our generation. Henerasyon na matalino at hindi na naihimbing sa panahon ng yung makalumang pananaw, konserbatibong pananaw. Mga wala nang piling sa mata at mulat na sa mga nangyayari. Ang tanong kasi dyan, kayo ba yung henerasyon na yun na hinahanap ni Rizal sa kanyang nobela? Diba? Kaya nga na sinabi ko ng orientation, kung nasabi kong nagtagumpay si Rizal sa kanyang unang nobela, kung henerasyon ninyo, yung sinasabi doon, yung henerasyon ng makapagdadala sa bayan sa makabuluhang pagbabago. Diba? Kung henerasyon nyo yun, may mag-rise na leader na makakaunawa sa nobela ng Rizal na magdadala sa bayan sa makabuluhang pagbabago.
Then nagtagumpay si Rizal. Nagtagumpay ang nobelang ito.